Sa karton dia. So today guys, we're going to check yung controversial na flood control daw ni Pulong. So recently binaha and people were looking for the budget of Pulong. Now let's go ahead and check if totoo nga ba yung wala or mga gas. So this is along Ross Avenue. Nasa dulo yung yung kanal na nag-viral na binaha daw at missing yung pondo ni Pulong Duterte. So we're going to check kahit ang init-init dito sa Davao City. My God, kainit. So if you can see right now, it's very empty here sa may Claveria. Kasi nga, ongoing yung progress. Ongoing yung mga projects dito, like condo, mayroon din tinatayo na bagong mall. Ayan. We're going to stay on this lane. Ito yung paggabi guys is park shop. We're just gonna take some shot. Okay, I'll be back. So let's go ahead and proceed. Kasi nagutom na din ako and I can't keep up. So mabuang tayo sa gutom. Dadaanan din natin yung mga binobahan. So this is Araneo. I think nasa previous video ko din yan. And I also do not know kung saan nakukuha ng mga taong ito yung narrative na Davao is not progressing, because it's sure it is. You don't even know kung ano yung how it looks like before and now. So I would say that's not perfect, but definitely I can see that this is better than, you know, the mega
wide. Mega wide. Mga cities na super boom pero hindi na plan ng maayos sa city nila. Diba? Ang init. Tawid lang tayo dito. Ito yung banda guys, yung binombahan. That's the reason why very careful kami sa mga bagay-bagay. So do not bash us just because careful kami sa mga pangyayari sa amin. Mas mainit sa kabila. I think nag-cut sila ng tree kasi masyado ng mahaba. Mahaba. But I'm pretty sure it's still clean. Can guarantee you if bibisita kayo dito sa syudad namin, malinis talaga siya. Yung hangin, hindi amoy basura. It's one thing that I can proud of. Kasi I've been din naman. Nagala na din tayo sa sa Pilipinas. Sabi ko napuntahan. Where there's nothing like Davao City. I would really prefer to stay here. Gutom na ko guys. Ala. Mas shady na dito. Ano yung dun sa kabilang init? And I don't kasi tawag dito. Please naman, if you want to attack our city, don't attack me personally. I'm just here, to show everyone around. Diba? Linis mo. Ano pa lang yan? 8:19. Yes, Ross Street. Actually, bike lane to eh. Wala masyadong nagbabike ng ganitong oras. Sobrang init. Usually, nagbabike sila gabi na. Mahaba din ang kalsada na to guys. Meron din namang electric tricycle if you want to ride. You only need to pay 10 pesos. Again, ang focus natin ngayon dito sa video na to is ipakita yung nawawalang flood control daw kuno ni Pulong. Ang sinasabi nila na kinurupt dahil daw nung last time bumaha dito. Ito yun nakita yun sa news na naging swimming pool. Pero kung ganyan kadumi at legit ang place, walang siguro mga isda na magtitirahan dyan.
Nasa dulo yun guys eh. Nasa dulo siya. Wait lang. Ang ingat talaga. Sana nagdala ko ng ano pa yun. Siyempre, ang main purpose ko naman, kaya nag-video ako, I just want to show you, kasi madaming nagpapakalat ng mga fake news, diba? Oh, sinasabi kasi na wala kaming freedom dito sa Davao City, and it's not really safe. Guys, kayo na pa pang cellphone ko sa kanina pa sa cellphone na pwede nilang hablutin anytime pero wala so far. Tama. Din sa sisi na napuntahan ko, binangga lang ako guys, nalaslas ko yung bag ko. Kaya nung after 6 months ko sa work doon, talaga ako, design talaga ako na umuwi dito sa Davao kasi nasanay din ako dito na gadget, lalabas-labas ko lang, diba? Labas-labas ko lang, sapat na, pero doon talaga hindi ko malabas-labas yung mga gadget ko, nakatakot. Yung bagpak doon sa somewhere na tinirhan ko. Yung bagpak, hindi siya bagpak, front pack siya. Oh, sabihin niya na sa sinungaling ako. Pero sa panahon ni Digong guys, bagpak siya. Ngayon front back na ulit. Front bag na ulit. Front pack. We are almost there. Nasa dulo na tayo nang walang hanggan. Ito na yung huling yugto. Charot, huling yugto. I mean, if you don't like this kind of video, you can skip naman. You don't need to bash. Grabe naman kayo. May option naman kayo mag-select ng next. Ay, dulo na pala. So, kailangan ko na pumawid. So, dito din, sa amin guys, kailangan irespeto ang city ordinance, which is, yan, bawal ka tumawid kahit saan. Kailangan mong gamitin ang pedestrian lane dahil yung pedestrian lane andyan yan para gamitin. Ayan na guys, kita nyo yan? Yan may mga backhoe yan. Yan yun. So currently guys, inayos siya. Yan yun. Ay, mali yung dinaanan ko. Dapat sa kabila ako. Wait lang, tatawid tayo. Hanap tayo ng daanan tatawid. So yun guys. So right now, yung may backhoe, kinukumpuni siya na daan kasi connecting siya sa coastal road. Yan. Kita nyo yan?
Yung may backhoe dyan. Diba? So walang kinurap guys. So kaya na bumaha kasi ongoing yung pagkumpuni ng kalsada doon. Siyempre gagawan din ng kanal. Papunta yan ng coastal road connecting, di ba? So how amazing it is. Bakit sa inyo mayroon na bang ganyan? I'm pretty sure dun sa mga cities na matagal na meron. Ay, tawid na lang siguro. May 7-Eleven na lang ito. Mga furniture sila ito din. Sana sila. So I had to end it up here guys. Tomorrow ulit. Dalawan tayo sa area. Ay, naku. Napagod sa kabilang tabok. Naku, ang sakit. Medyo takot gusto kong pumawid, guys. So, yan lang. Pa-follow naman. Kayo i-follow mo. Tumutuin ko kayo. Bye!